Itong story ay kwento ng isang babae na bagong lipat sa isang apartment. Medyo intense to, so wait lang. Okay. Normal na sa atin na paglilipat tayo ng bahay, gusto nating pinupuntahan muna siya. Viewing, kumbaga. Para malaman natin kung panatag ba yung loob natin sa isang apartment, kung okay ba yung pakiramdam. In her case, okay naman. Nag-proceed siya sa paglipat sa apartment na yon. Normal naman lahat. Nagustuhan niya yung itsura ng apartment, kung saan located yung apartment, yung area. Yung rent is decent enough din naman. Nagustuhan niya talaga. Everything seems to be normal. Hanggang sa dumating yung isang araw na nag-umpisa na siyang maistorbo ng kapitbahay niya. Disclaimer lang, hindi siya inaaway ng kapitbahay niya, hindi siya pinakikialamanan, sadyang talaga naiistorbo lang siya sa mga tunog, sa mga ingay na ginagawa ng kapitbahay niya. Tuwing gabi, magigising na lang siya kasi may kumakalabog sa kabilang bahay, yung kalabog ng mag-asawang nagbubugbugan, yung tipong humahampas sa pader niya na nakakagulat, magigising ka talaga. Minsan naglalaglag ang gamit, para mga nababasag na plato, baso, yung ingay na nagbabatuhan. Personally, ayoko ng ganong environment. Ayoko ng maingay, ayoko ng nababother ako. Tsaka, in general, di ba? Pag nakakarinig tayo ng mga nag-aaway, parang nakaka-trigger siya ng anxiety. Pag ako nagkakaroon ng ganong kapitbahay, hindi ko talaga kayang tagalan, umaalis ako, lumilipat ako ng bahay. Ang pinakamalala niyang na-experience was nung narinig niya na yung babae sumisigaw minsan sa sakit. Yung tipong humihiyaw kasi sobrang nasasaktan. So, based pa lang sa mga naririnig niya, alam niya na agad na domestic abuse yon, or sa Tagalog, pang-aabuso sa kinakasama o sa asawa. Isang araw, inobserbahan niya yung pagitan na pader ng apartment niya at apartment ng kapitbahay niya. At habang nakatingin siya sa pader, nakita niya na parang may maliit na crack, parang may maliit na butas. Bilang babae kasi siguro ang sakit nun para sa kanya. Naririnig niya yung kapwa niya babae sinasaktan na nasa kabilang apartment lang. Going back sa story, nung nakita niya yung crack or butas sa pader, sinilip niya. Pag silip niya sa butas, hindi niya makita yung kabilang bahay kasi ang nakikita niya lang, color blue. Hindi niya alam kung ano yung color blue na yon, tela, plastic, papel. Basta ang natatanaw niya, merong color blue. Most probably, yung mag-asawa, hinaharangan nila yung butas na yon and aware sila na pwede silang masilip or marinig. Ilang beses niyang sinubukan na sumilip pero wala talaga siyang makita. Isang beses, may nakita at nakasalubong siyang janitor sa building nila. Sa sobrang curious niya, tinanong niya yung janitor since hindi na nga siya pinapatulog ng ingay na ginagawa ng kapitbahay. Kuya, kilala niyo po ba yung mga nasa kabilang apartment? Yung nasa tabi ng apartment ko. Nakakabahala na po kasi yung ingay at mukhang nagkakasakitan na sila ng pisikalan. Pagkatanong niya sa janitor, nagulat at nanlaki yung mata ng janitor. Ang sagot sa kanya ng janitor, "Ma'am, matagal nang walang nakatira dyan. Mula nung may mamatay, binububog kasi ng asawa, wala nang tumira ulit sa apartment na yan. Kawawa yung babae, sayang, maganda. Pero may isang bagay na kapansin-pansin doon sa babaeng namatay. Kulay blue yung mata ng babae or kulay asul." Nung narinig niya yon, sobrang natakot siya. Hindi niya alam yung gagawin niya. Of course, she has to move out. Sino ba naman kayang tagalan yung ganun? Intense. Almost everyday ako nag-upload ng horror content. Marami nagtatanong kung hindi ba ako natatakot. Of course, natatakot pa din ako and there are times na hindi ako nakakatulog ng maayos sa gabi and konting oras lang yung natutulog ko. Pero I have been drinking the Punica Skin Juice. Kahit konting oras lang yung tulog ko, malalim. Also, napansin ko kahit manipis na lang yung makeup na ginagawa ko, nag-glow yung skin ko. Confident pa din ako na even yung skin ko kasi I'm getting enough vitamins and collagen. Pero balikan natin yung story. Kung nakatira kayo sa isang apartment ngayon at maririnig nyo yung kapitbahay, ganun nga. May bugbugan, may sakitan, and malalaman nyo, matagal na palang walang nakatira doon. What would you do? Aalis na lang ba kayo? Magsistay pa din? Alamin yung story? I am very curious. That's it for my video. If you have horror stories like this, you can message me on Instagram. You can share your stories to me there, and I will happily share it here if you would approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more.